vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda, que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Kayo yung nasa bahay kanina. Pinuntahan ninyo ang mama ko. Si Valeria Altamirano ang iyong mama? Anong klaseng lalaki ba ang tingin mo sa akin? Wala sa akin ang peklat na yan. At hindi rin niya nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Kung inakala mong maawa ko sa'yo dahil nakita ko to, nagkakamali ka. Patawarin mo ko, anak, pero kailangan kong sabihin sa kanya, isang bahagi ng puso ko'y talagang nagpapasalamat. Dahil inalagaan at pinrotektahan mo siya. Pero ang isang bahagi ay hindi ka kayang patawarin. Dahil sa panluloko mo at paglalaro sa damdamin niya. Pasensya ka na, Fedra, pero base sa resulta mo, hindi ka buntis. Ano? Humanap ka na lang ng ibang magmamahal sa'yo. Si Rosalinda lang ang mahal ko, siya lang. Pero hindi ka mahal ni Rosalinda. Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin. Sa wakas, nasolo na rin kita. Hindi ka na makakatakas at makakapalag sa akin ngayon. Sino ka naman? Anong ginagawa mo rito? Pasensya na. Nagkamali ako ng napasukang kwarto. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito, pero aalis na ako. Huwag ka mag-alala. Maiiwan na kita, senyorita. Hindi. Nurse, ipahuli mo siya. Pakiusap. Tumawag kayo agad ng security. Nurse! Ayos lang ba kayo? Paano nakapasok ang lalaki yung sa kwarto ko? Anong kailangan niya sa akin? Hindi ko alam pero huwag kayong mag-alala. Nagpatawag na ako ng security. Babalik ako, tutulungan ko lang silang makilala siya. Sige na, nurse! Bilisan mo! Diyos ko! Ano ba to? Kailan ba nila ako patatahimikin dito? Ewan ko, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang alam ko lang, siguradong ikasasama ng loob ni Rosalinda ang balitang ito. Ipinagbubuntis ni Fedra ang anak mo. Ay, Diyos ko po. Kailan mo naman balak sabihin ito kay Rosalinda? Hahanap pa po ako ng tamang tiyempo, Tito. Paano si Fedra? Anong sabi niya tungkol dito? Talagang ayaw niya po maghiwalay kami. Kung ayaw na raw sa akin ni Rosalinda, hindi ko pa rin siya dapat hiwalayan. Lalo na yung batang dinadala niya. Ewan ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ang sigurado lang ako, ayoko mawala si Rosalinda. Pero ayoko rin pong madamay ang anak na dinadala ni Fedra. Hindi ko maintindihan. Sabi mo iniisip mo ako? Aaminin ko sa'yo kahit kailan hindi ka nawala sa isip ko. Sandali lang pero hindi ako naniniwala. Bakit naman ako magsisinungaling? Hindi ko rin alam. Iniwan mo ako para kay Fernando Jose. Hindi ko iniisip na maalala mo pa ako. Siguro bilang bayaw mo na lang. Maswerte si Lucy dahil napangasawa niya ang tulad mo. Sa tingin mo? Oo naman, ano? Higit sa lahat. Alam mo, sa loob-loob ko para bang naiinggit ako sa kanya. Magandang gabi. Hi, kapatid ko. Pumunta lang ako para mag-hello, pero umalis ka rin. Oo, kasi nagpahangin lang ako sa labas. Naglakad-lakad ako para makahinga. Alam mo, huwag kang masyadong labas ng labas. Alagaan mo ang asawa mo kasi siya ang kayamanan mo. Okay. Sige, alis na ako. Good night. Paalam na, Anibal. Napakasaya ko talaga na makita kang muli. Kita tayo ulit, Lucy. Anibal, gusto ko lang Huwag mo sabihin... nang isipin yung nangyari, Lucy. Saka na tayo mag-usap. Matulog na tayo. Mahal ko. Napakabait mo. Hanggang ngayon, hindi ka nawala sa isip ko, Anibal.
Sinisiguro ko sa'yo, wala ka nang dapat ipag-alala. Paano hindi ako mag-aalala, Doktor? Kasasabi niyo lang na hindi nila nahuli yung lalaking yun na pumasok dito sa kwarto ko. Sinabi ko na sa'yo, baka nalito lang yung lalaki sa pinuntahan niyang kwarto. Sa tingin ko, hindi siya papasok dito nang sinasadya niya. O baka naman kilala mo siya. Doktor, pagod na ako. Kailangan ko na magpahinga. O sige, magpahinga ka na, Iha. Hayaan mo, hindi ka naguguluhing muli ng lalaking yon. Sana nga ho. Hindi nyo akalain kung sino kasama ko buong tanghali. Paano namin malalaman? Hindi naman kami manghuhula, no? Huwag mo akong kausapin ng ganyan, Oo na. Joy. Sino? Sino yung nakasama mo kanina, Miss Serias? Walang iba kundi ang mahal kong anak. Naku, nagbibiro ka lang, di ba? Ngayon lang ako naging seryoso sa buong buhay ko kaya maniwala kayo sa akin. Meron akong anak at napakaganda niya. Kamukha niya ang kanyang papa, nagmana sa akin. Maniwala kayo. Hindi ba ka maniwala? Oh, Beto. Mahal ko, huwag mo akong iwan. Bumalik ka na rito. Pakiusap, bumalik ka na. Bumalik ka na. O ano, Beto? Di mo uuwian yung manang buong asawa? Ayoko nga, bahala na siya magdusa ron mag-isa niya. Ganyan nga, Beto! Yan ang tamang pagtrato sa babae para alam nila kung sino masusunod. Nga pala, anong meron doon kay Senyora Altamirano? Pwede na rin siyang pumuntang impyerno. Ay, kakamali ka, Beto. Mali ang diskarte mo sa kanya. Paano ba? Sige nga. Dapat akitin mo ang matandang yun. Ano ka mo? Paano nga akitin? Ano ka ba? Di gaya nung ginawa mo kay Abril nung pinaibig mo siya, ganun. Ay, ang ibig mong sabihin na ako. Pag-isipan mo yan. Napatunayan mo namang gumana eh. Aakitin ko si Valeria Altamirano. Sigurado ka bang wala ka nang naiwang gamit, Iha? Opo, Lolo. Wala na po ako naiwan. Nakapag-desisyon ka na ba sa gagawin mo? Hindi pa po. Hindi ko alam. Naguguluhan pa rin ako. Ayaw mo bang bumalik na lang dun sa flower shop ko at magtrabaho? Ay, Lolo. Salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Dahil nararapat sa'yo ang pagmamahal na ito. Kung pwede lang sana ako magkaroon ng magic wand para maalis ko ang lahat ng paghihirap mo, pero hindi ko man yun magawa. Gusto ko malaman mo na nandito lang ako palagi sa tabi mo para tulungan ka, Iha. Nandito lang ako. Ay, alam Nakahanda ko kong po, tulungan Lolo. ka. Alam ko po yun. Rosalinda, ano na ngayon na mangyayari kay Fernando Jose? Kilala kita at alam kong hanggang ngayon, siya pa rin ang lalaking mahal mo. Ang mahalaga lang po sa akin ngayon ay ang aking anak. Ang pangarap ko, makuha ko na siya at mahalin niya ako. Yun lang ang hiling ko. Yung tungkol sa ibang bagay, ayoko pang isipin yun. Ang Diyos na ang bahala ron, Lolo. Tignan mo nga naman. Sa wakas, nagpakita na ulit dito ang nag-iisang haligi ng tahanan. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ngayon ko lang po kasi napansin, senyora, na napakaganda niyo pala. Makinig ka sa sasabihin ko sa'yo. Pag di mo sinabi kay Rosalinda na ipinagbubuntis ko ang anak mo, akong magsasabi sa Huwag kanya. mong tatangkaing guluhin siya, Gagawin Fedra. ko talaga yon. Nakiusap siya sa aking alagaan ko si Erica at nangako akong gagawin ko yon. Kaya kikitain ko siya para ibalitang tungkol sa anak niya sa ayaw mo man o sa gusto. Fedra, pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag ka nang manghimasok pa sa amin ni Rosalinda ngayon. Huwag mong sirain ang pagkakataon kong makasama ulit siya at maging masaya. Bulag ka ba? Imposible nang mangyari ang gusto mo. Ayaw na niyang makipagbalikan pa sa'yo. Sinabi na niyang layuan mo siya at ayaw ka na niyang makita pa. Ikaw ang bulag, hindi ako! Naguguluhan lang si Rosalinda ngayon. Pero kukumbinsihin ko siya na totoo ang pag-ibig ko sa kanya. Makinig ka mabuti sa akin. Siya pa rin hanggang ngayon ang nag-iisang babae sa buhay ko. Umalis ka na! Lumayas ka sa harapan ko ngayon din. Hanapin mo siya, gumapang ka pabalik sa kanya. Halikan mong daang nilakaran niya pero kahit gawin mo yan, wala ka ring mapapala dahil kinasusuklaman ka ni Rosalinda. At kapag na-realize mong wala ka ng halaga sa kanya, babalik ka sa akin para sa pagmamahal ko. Hindi yun mangyayari. Alam mo kung bakit, Fedra? Ha? Alam mo kung bakit?
Kasi kinamumuhian kita ng buong puso ko dahil sa'yo. Kaya nasira ng ganito ang buong buhay ko ngayon. Ikaw at ang manlulokong si Alex Durantes. Ha? Kayong dalawa. Pareho niyong pagbabayaran lahat ng ginawa niyo. Makikita niyo. Ah, talaga ba? Ikaw ba magbibigay sa amin ng kaparusahang sinasabi mo? Hindi ako! Hindi ako. Ang Diyos na makatarungan ang siyang hahatol sa inyo. At dapat mong pagandaan ang araw na yon dahil hindi mo yon matatakasan. Tingnan natin kung sinong panalo sa bandang huli.